Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome po sa panibagong episode ng Tayong kapatid! Yan, syempre po, hello po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating show. Ako po si Kuya Berwin at syempre hindi lang po ang inyong makakasama sa pagbigay payo at kwentuhan sa napakagandang talakayan natin. Makakasama rin po natin, syempre, si Kuya Bong! Kuya Bong, good morning! At syempre, si Kuya Erwin! Parang nagmamagic lang ako. Ate Hana! Ayan. At syempre, si Ate Pepper, kasama rin natin. Yes, good morning po. At mamaya, meron din po tayong makakasamang, ito talagang bigatin po ito. Bigatin po ito. Talagang nakasama ko na rin po ito. Talagang, yun po. Pagdating po, nakasama ko na po siya. Kaya ho, pagdating sa pagsiservisyo, paglingkod sa ating buhay na Panginoon ay talagang marami tayong matututunan at sa mga kabataan siya rin po ay nagse-serve at tumutulong. Ayan. At syempre, mga kapatid, bago po tayo magsimula, gusto ko po muna kayong anyayahan, mag-subscribe, mag-like, mag-follow sa ating social media channels. Alam nyo, pataas na po ng pataas ang ating mga followers. Opo, na-monitor po natin yan. Praise God po. Opo, pataas. Nasa ano na po tayo? 6 meters pa. Opo. Yan. Siyempre, Ate Pepper. Nako, praise God po muna for that. Pero mga kuyas and ate, no, pero mukhang malalim ang discussion natin today. At napapanahon talaga sa mga sunod-sunod na nangyayari sa mga kabataan ngayon. Oo nga, kaya marami rin ang nababahala sa mga napapanood natin kasi sa mga news ngayon lately, ang pinag-usapan, mga youth violence, mga ganon. So, ang tanong natin ano ba mga triggers, no? So, at paano natin matutulungan ng mga kabataan, mga magulang, sa kanilang mga pinagdadaanan? Kaya naman mga kapatid, it's a gentle reminder for us today na bago tayo magpatuloy at pag-usapan natin, dumako tayo sa usapang ito. Kung meron man sa inyo na may pinagdadaan ng mabigat, considering na ito ay maaaring maging sensitibong topic, o kaya may mga kabataan na maaari kayong katabi, kasama, maaari po nating silang gabayan para nang sa gayon ay lalo po silang ma-enlighten sa ating pag-uusapan because we want to bring healing and solution for this topic. And we'd like to encourage parents to listen to our discussion. Napakahalaga na pag-uusapan natin ngayon, kaya mag-tag at mag-share na kayo ng stream na ito. Yun. Narinig ko natin yung mga dialogue natin. Lumalabas, Kuya Bong, yung salitang mabigat, malalim, no? Totoo, iba na ho talaga nangyayari ngayon. Sinimulan mo Opo. Kaya bumigat siya lumalim. Pero totoo naman kasi hindi naman biro talaga itong talakay na ito. Kasi alam mo, parang hindi ko maisip no na darating tayo sa punto na merong mababalitaan kang bata na babaril sa eskwelahan. Kasi alam ko sa Amerika lang yun Kasi dito naman, hindi naman accessible yung mga baril na yan Parang ang hirap isipin na aabot tayo sa ganun. No? Ayun. Naalala ko po, nung araw po sa amin, batukan lang Tulakan lang. Ngayon, iba na po nangyayari. Wala pong piradura. Piradura. Piradura tsaka sumpit. Oo. Di ba, Kuya? Kayo po, nung panahon niyo po. Pitik Wala. Nabuta po yung nakita ko na ito kayo Black and white pa po. Grabe, naman sa lupit. Black and white. Huwag naman natin gano'n. Hindi mo matatanda na kaya. Pero attorney, kayo po. Siyempre, kayo po, bilang attorney na kayo, di ba? Ate Hana, di ba? At bakit tingin nyo nangyayari yung mga ganyan ngayon? Siguro makikita natin yung progression ng ating environment and family culture. Kasi 'di ba ang sabi nga sa konstitusyon yung family is the basic unit of the society. And itong mga batang din to, kumbaga parang ang dami na rin nating data, solo parents, yung iba parang lack of fatherly na parang absentee fathership, 'di ba? So doon natin makikita that this is so very different, lalo na may digital age. So, ang daming various factors na pwedeng magsabi na this can influence. Kasi yung iba nga sa Roblox, sa TikTok, na may napanood tayo, di ba, na parang may mga laro sa Roblox na nagko-command with the players na minors to remove their shirts, remove their pants. So, medyo ganun nakalala kasi we are too busy sometimes in doing or spending work
parang in our lives, pero we forget yung ating pinakamahalagang role to be parents. Totoo. Dati nga po, di ba, pagka nag-games tayo, games lang, Pac-Man lang eh. Ngayon sa games po, nagko-communicate na sila. Pinaguhubad, inuutusan, grabe na talaga yan. Opo. Ate, Jack and Poy lang kami. yan lahat talaga ng... Sa Mario. Ganito po yan, mapapansin niyo po lahat. Lahat po ng mga usapan na mga panibago dito po. Yung mga paluma po, Jack and Poy. dito Wala po. akong sinabi mo. Pero Kuya Bong, si Ate Pepper po kasi, by God's grace, binago ng Panginoon. May mga pinagdaanan siya sa buhay pamilya. Anong masishare mo sa amin tungkol sa mga pagpapalaki ng bata ngayon? Based on my experience nga po, kasi hindi naman po ako lumaki ng may tatay talaga sa nakatabi ko po talaga. So, sa akin, very important po talaga na may parents na nag-guide. Kasi sa panahon po natin ngayon, sadly, ginagawa pong pacifier ang gadgets. Yes. Yun po ang nangyayari. Kumbaga, nawawala na po yung pagiging magulang natin, wherein dapat ang magulang is there to guide. Kasi sabi nga po sa Bible, 'di ba, Proverbs 22:6 po, sabi, train up your child in the ways of the Lord so that when they grow old, they will not depart from it. Sa pamilya po talaga nag-uumpisa 'yan. Hindi lang po sa mother and father, kasi kung wala na pong mothers and fathers, yung guardian po. Kung sino po yung pinaka-elderly po sa pamilya, dapat po talaga may guidance. Kaya lang, ang nangyayari po, pati yung mga matatanda, mga parents po, ang nangyari, masyadong tutok sa cellphone ngayon. Na nakakalimutan po na may tao sa harap mo. That's true. No, kasi sa table lang yung pa nagkakainin, no? Yes po. Nakahawak Totoo yung po. lahat sa cellphone. Eh. Nakakatuwa. Nawawala Nagte-text sila po habang yung- nag-uusap, nagte-text sa Opo. isa't isa. Group chat pa rin. Kasi hindi na sila nagkakatingin sa mata, hindi sila nagkakausap talaga. Yun ang malungkot na Yes. katotohanan. Si Kuya Erwin po, kayo po, ano po masasabi niyo sa Old Testament? Si Kuya Erwin, syempre, may mga experience. Ano po? Pira saan? Sa mga ano po, yung panahon po niya. Hindi. Siyempre matagal na panahon kami. May bakit. Biro lang po. I think Kuya yung mga Erwin. problema ng ngayon, na-enhance lang eh. Problema na nung araw yan eh. Kasi yung mga youth, naalala ko nung kabataan ko, may mga hinahanap yan eh. Una sa lahat, ang hinahanap niya. Yes. Pangalawa, they seek to belong. Yun kailangan lang. Kaya kung sino makakapag-advise sa kanila, para lang masama dun sa barkadang ito, gagayahin nila. Kaya na-influence sila. Alam mo, parang it's one way of saying that we all long to be loved. Yes. Yung parang alam natin na we have the assurance, we're accepted. Correct. you know. And not only, na-realize ko na, oftentimes sabi natin, we love. Pero tanong, kunyari, parents, kunyari kung naisip ko yung tatay ko alam ko mahal akong tatay ko, kaya lang, does he like me? Magkaiba yun eh. Minsan parang, I don't have the feeling that he likes me. Kasi, feeling ko, he likes my brother, he likes my sister, but not necessarily me. Yun ang problema ngayon sa bahay ngayon. Yung love, given yan eh, in a sense, no? But yung liking, magkaiba yun eh. Kaya kahit sa Diyos, ang yun ang pakiramdam, Lord, do you like me? Not only that, I know you love me, you died for me, but do you like me? Eh, parang bakit pag ako nagpe-pray, parang di mo ako kinakausap, di mo ako pinakikinggan, di ba? Sobrang Wala, yung I like you, kailangan din yun. Yes. O sinabi din sa akin, I like you. Sabi ko, low IQ ko rin. Iba naman. Iba ba karinig ko? Ayan po. Eh, parang tuloy yung mag-asawa. Di ba? Mapapahaba kayo. Pero Kuya Bong, sobrang ganda po nung yung shinare ninyo na ang dali nga naman sabihin o somehow iparamdam minsan na love mo. Pero ang tanong, nararamdaman ba na gusto siya nung anak o gusto siya nung mga magulang, di ba? Anyway, talaga ho nakakabahala na yung mga kaganapan lately patungkulo sa mga kabataan. Kaya ho yung makakasama natin ngayon, Ate Hana, ito po ay head ng Elevate Movement Inc., handling the hashtag not alone. At syempre, ang Tama Youth Organization. Ang mga organisasyon na ito ay geared towards holistic development of the youth. Siya po at ang kanyang buong pamilya ay nagsiserve o naglilingkod sa CCF East Ortigas. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, makakasama ho natin si Brother Wayne Del Rosario. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. And it's a privilege to be here. Yes.
Brother Weng, kamusta naman? Okay naman po. Yan. Totoo, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, bigatin. Oo. Yes. Di ba? Ano yung by size ba yun? Malalim ang tanong mo. Mabigat. Si Brother Weng po ay kasama ko yan sa Metro East, kaya nagbibiroan kami ng ganyan. Ang sabi niya nga, buti daw Tuesday siya, di ko ay Thursday. Mabaliktad. Opo. So, Kuya Weng, ano ba ang Elevate Movement Inc., anong hashtag natalong, ano itong mga programang ginagawa? So yung Elevate Movement Inc. natin po, nag-handle po kami dalawang program. Itong dalawang program pong ito ay nagki-cater sa school. So may mga programs po kaming niraran, may mga seminars, but hindi lang po seminars yung ginagawa namin. What we do is to really equip and be able to ensure na yung mga bata na makakasama namin doon, bata, estudyante, even guro, na gusto namin assure na hindi sila nag-iisa. Kasi gusto namin na always na sa journey sa buhay, dapat kailangan silang matulungan, makausap, and especially kailangan nilang marinig yung salita ng Diyos. And for them also, to have a relationship with God. So that's what we do sa mga iba-ibang school sa buong Pilipinas. So, ito na yung hashtag Not Alone at saka itong Tama Youth Organization. Yes, Bago sir. to, no? Itong Tama Youth. Yes, yes. So, kamusta siya ngayon? Anong Yung Tama Youth Organization naman, since yung Not Alone is a program, itong Tama Youth Organization, ito yung pupwedeng mag-seal sa amin na continuous na ministeran namin yung mga estudyante. So it's an organization inside the campus. So ibig sabihin, lahat ng pagkakataon yung mga bata pupwedeng pumunta doon and i-divert natin yung mga energy. Alam naman mga bata, malalakas ngayon. Instead of them doing foolish things, so mas maganda na bigyan natin ng kahulugan o yung may kabuluhan yung kanilang gagawin. So, pag-engage sa community, pagtulong ng mga classmates. So, yun po yung pinaka role at yung target ng Tama Youth Organization for them to do what is right and making righteousness cool, lalong-lalo na sa generation ngayon. So, yung hashtag Not Alone Attorney, Kuya Pong, Ate Pepper, Kuya Erwin, it's a program, no? Tapos yung Tama Youth Organization, nasa loob na siya. So, para siyang grupo ng may mga tama. Apa. Mga tama, na tama ang mga ginagawa. Tama ang ginagawa. Yan ang maganda doon. Hindi, may tama doon. Yes. Courage, di ba? Di ba, Attorney? Kuya Erwin. Para rin kayo. Ano? May tama. May tama. Ayun, hindi. Tama po yun. Ate Pepper, baka meron kang tanong. Yes, Kay tama Brother po. Erwin. Actually, ito pong itong topic natin ngayon, very close to my heart din po to. Dahil nga Mga po gano'ng siguro, kalapit yan? Halimbawa lang. mga 3 inches? 2 inches. Okay, sige. Yung po, very close to my heart po siya. Kasi nga po, based on my experience nga po nung kabataan ko. Actually, ngayon po, natutuwa ako na may mga ganyang programs po. Kami rin po kasi, nung husband ko, magsa-start na rin po kami. Sisimulan po namin sa area ng Pineda ng Pasig. Kasi po, sadly nga po, sa mga nangyayari ngayon, ang dami po dun sa area na yun na mga nagiging suicidal. Pasensya na po, sensitive yung topic. Pero nung na-open po yung calling, kasi tinatanong po namin ni Daddy, saan kaya tayo dadalhin ni Lord? Kasi nag-disciple po kami ng couples, tapos ngayon po talagang very, po namin, nung after ko po mag-fasting, naging clear po sa akin na to really minister to the kids din po. Kasi dahil sa mga nangyayari nga po, mag-start po kami na parang mangyayari po siya parang Bible quiz. So parang nagiging mandatory po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nakita ko nga po nung nagpa-fasting ako, saktong-sakto rin po. Sabi ko, Lord, paano ko po gagawin to? Paano ko sisimulan? Tapos nag-watch lang po ako ng YouTube. Ang nakalagay po doon is yung Bible quiz, yung nasa US po. Nag-start po sila, hindi naman po Christians yung mga kabataan na sumali. Ang ginawa lang po nila, nagpa-show sila, nagpa-contest sila. So ang nangyari, naging mandatory po yung ng mga scriptures, pag-memorize ng scriptures. So ganun din po yung balak naming gawin. Napakaganda nun. Napakaganda nun. Opo. Doon sa bahagi na to, Kuya Weng, no? Kasi katulad na sinasabi ni kanina ni Pepper, how can you help the youth, for example, in your program para yung address yung issues na pinagdadaanan natin ngayon. And alam ko naman na you're also well aware about what's happening among the young people nowadays, no? Yung issue ng
violence kasi yung nangyari sa Tacloban, no? Yung issue na yon. So, paano po kayo pumapasok sa mga ganun? Yung programa ninyo? Paano po yung makatutulong? Actually, so since may mga ganyang opportunities tayo nangyayari, so what we do is talagang, dati actually, kami pa yung nakikiusap sa school. So what's happening now, because of yung nangyari, is that they are the ones really asking us. So how we enter school, siguro yung ano talaga is that we present na, we want to assure them, na pangalan pa lang ng hashtag not alone, that they will never be alone. So we really want to journey with them. Kasi grabe yung kabataan ngayon. Pag tinignan nyo, yung kabataan ngayon, yung generation ngayon, they're incredibly creative, passionate, and sobrang yung access nila sa internet. So, ibig sabihin, yung opportunities and knowledge, madami. But beneath that, yung mga bata, di ba usually pag yung bata, tinanong mo, actually kahit sino, pag tinanong mo, kamusta ka, ano yung usually yung sagot? Okay lang. Okay. So, madami kami na-experience na ganyan. Kaya, ginagawa po namin doon talagang we ensure that we'll be able to run that program. And after running that program, ang goal is for them, hindi lang matapos yung program. Ang role is for them to know that there are people na willing na mag-journey, like an ates and kuyas, para magabayan sila. Kasi yung mga pangyayari ngayon, yung parents, wala. Guardian, actually sabihin natin, nandiyan yung parents, nandiyan yung guardian, Yes. pero hindi din nila alam yung gagawin nila Yes. or disconnected. So, yun po yung ginagawa namin. So, we go to the school, we present the program, we offer it, and we cater the students, and we want to journey with them. That's very nice. Ako, I just want to be more practical in this area. No? Parang, how will you help, for example, prepare the children just in case, no? Meron namang, kunyari, may ganun na namang scenario, somebody na may tama, tapos biglang, di ba, bumira. So, how can you help, for example, even for parents, how can we help them prepare the children of what to do? Kasi sabi din ng Bible, be wise as serpent and meek as dove. Hindi naman pray lang. Pero ano yung mga pwede nating ituro sa kanila to prepare? Unang-una po talaga, ang lalo na sa generation ngayon, part of preparing is to really establishing a good relationship with them inside the school. And as we do that, syempre, ang pinaka-best talaga na po pwede natin gawin is yung unang-una, we have to be authentic. Pangalawa, they need to really hear the word of God, the gospel. Because it is the gospel, it is Jesus who can transform the hearts. Kasi mga manifestation po ng mga bata ngayon, ang problema actually hindi yung violence, hindi yung depression, actually inside yan sa puso ng bata. Lalong-lalo na pag madaming pinagdadaanan. Pag pinagdadaanan, pag may pinagdadaanan, usually ang manifestation niyan, two things. Yung una, sabi nga internally, hindi niya ma-express yung pinagdadaanan niya, kaya nagre-result sa depression, nagre-result sa anxiety. Yung iba naman, dahil hindi naman ganun yung personality nila, meron naman externally lumalabas yung pinagdadaanan nila, kaya meron violence, kaya meron anger, may outburst ng ano. Kaya yun po yung nangyari sa shooting. Maganda yun, no? Kasi ako nakukuha ko yung ang ganda nung at least meron sila mapagsasabihan. Yes. But since that's too important, may I speak to the parents also. No? Kasi alam nyo, minsan hindi na natin alam nangyayari sa mga anak natin. No? We do not even ask ano yung pinagdadaanan nila. Kunyari, pagkagaling na sa school, kamusta ka? Is there anything that happened to you in school? How did you find your day-to-day? Mga ganun ba? Kasi you have to create that environment na may yung open communication. Kasi ang ganda nung ginagawa nyo na pag wala yung parents, sasaluhin nyo. But for us parents na nakakarinig ngayon, huwag natin kalimutan to really give that on environment na makakausap natin yung mga bata, marinig natin yung kung anong pinagdadaanan nila. Maganda yan, suggestion mo. Do you have any program for parents naman? Actually, design po ng Not Alone program is not just to cater the students. It's to really cater, unang-una, the student primarily. Second is the teachers, kasi alam natin ang pangalawang magulang ng mga bata ay ang teachers. And also, we have an opportunity wherein that we can call the parents. Usually, ginagawa po namin yan para ma-engage. So, meron po tayong material yan. Ginagawa namin yan usually first, second, third quarter of the year, yung releasing ng cards.
Before releasing yung cards na yun, ang ginagawa namin, we gather and then we share. Parent teacher. Oo, so meron po tayong ganun na intervention wherein para at least sabi nga, it will take a whole village to raise up a child. So talagang meron tayong programa na para doon. Kung sakali po lang na may nakikinig po sa school o ano at you want to connect with the Not Alone, paano kayo makukontak? Ano po, punta lang po kayo sa page po namin, sa FB page, notalone.ph. So yun po, doon Wala na. nang hashtag. Wala na po. Diretso na, Opo, natanong opo, lang. opo. Good. Maganda pagkakataon niya. Sige. Attorney, dahil po attorney kayo, kamusta po ngayon? Ano po ang nababalitaan niyo sa mga sa tindi ng mga krimen ngayon ng mga patungkol sa kabataan? Meron ba kayong Di ba meron po tayo recently, maliban doon sa Roblox na sobra talagang, very recent. Parang siguro pinaka-sensitibo is yung Tacloban case. Na sabi nga natin, kala natin sa Amerika lang nangyayari, pero magugulat tayo, nandito na sa Pilipinas. And it is not just parang a disease na emerging, but also a concern na dapat natin tutukan. And primarily, sabi nga, ang ganda nung sinabi kanina ni Kuya Erwin may root cause yun May root cause kung bakit sila ganito, bakit sila nag-resort into violence. They may need to prove something within themselves. Pero ano ba yung dapat natin gawin? We have a lot of things that we can consider legally. So, nandun yung mga cyberbullying, bullying, 'di ba? So, sometimes nagsisimula yun dahil bata sila, they cannot comprehend their emotions, their thinking. Parang, sige, violence na lang tayo. Binubully mo ako, nasaktan ako. Then I will resort to violence instead of confronting you. Pero, yun yung role din as parents, yun din yung role ng teachers, yun din yung role ng any leaders within us. Siyempre, yun yung tinutulong ni Not Alone, na we have program, let's say, anti-bullying law, parang it encouraging teachers and encouraging the school to adopt bullying policies na kapag ganito, open ka sa amin. And dapat sila mismo yung nagpo-promote na, teka, may school violence na, dapat hindi na to nakikita, the advisor within the class. So, yun. Attorney, may tanong lang ako. For example, in your mga legal, mga lawyers, mga associations kayo. For example, how do you bring that information to the schools and children? Di ba? Meron ba kayong program na ginagawa din parang as part of your social responsibility para makarating yung ganung mga information, mga laws like, meron kayong anti-bullying law, meron kayong ganito. Di ba? Kasi, kunyari ako, as an private individual, minsan, hindi ko alam Di ba? So, hindi ko tuloy masabid sa mga anak ko, meron kayong ganito, di ba? Yung ganun. So, meron po ba kayong ganung mga ginagawa? Sa dami ng organization at mga lawyers sa Pilipinas, we do have different actually organization that focuses on the youth, 'di ba? So marami din doon involved na sometimes we bring legal speakers or mga lawyers to speak and to inform the teachers, and more importantly, parang it is basic knowledge for teachers. Ang kulang kasi minsan na implementation. Actually, it is part of the curriculum, part siya ng mandatory, may mga DepEd order na yan, paulit-ulit, ever since, and it's been 2012, ever since na naipasa yung mga ganong klaseng batas. Yun nga lang, ang implementing agency talaga is the teachers And sometimes we're too focused with a lot of things. Halimbawa, kulang yung schools, especially ngayon, kulang ang public teachers. Yeah. 'Di ba? Parang yun yung mga nakikita natin Yung kumbaga the demand, hindi din nila masuplayan. Kaya ang ganda nung sinabi ni Sir na it takes a village to raise a child. Kasi minsan pakiramdam natin, pag dinala na sa school, hindi, responsibility ng teacher yan. Pero the process actually of navigating the emotional need of a child, nagsisimula sa bahay po Kaya yun yung pinaka-importante. Simple lang, kahit walang bullying Malaman mo lang na yung anak mo na deprived na ape, parang kahit ba di ka ba magrereklamo sa teacher. And even me, I was also victim of bullying. Yun yung praise God naman ako sa tatay ko that he really fought for me. Umabot kami hanggang principal. So, at that time, even my dad, hindi naman din siya lawyer, pero he knows that I was hurt, I was harmed. So, it doesn't need parang information agad. What we need sometimes is compassion and action. Parang, alam natin minsan yung bata, hindi, magpatawad ka na lang. Minsan, hindi magsasorry na yun. Mawawala din yan. Minsan may ganun tayo, we cover up. Pero yun. Tama yun. Alam nyo, isa sa mga weaknesses ng iba, especially for Christians, parang we do not listen.
We just tell them, forgive. Kaya ngayon kanina sinasabi ko, create an environment of open communication. Yes. Kasi, kunyari, tayo as parents, how do we know what's going on with our children? Diba? It must be intentional. You need to intentionally ask them. And minsan hindi sila nagsasalita. Yung mga bata hindi sila nagsasalita. So, ikaw magki-create ng ganung avenue. No, kailangan parang you have to be creative, no, to make sure that they will open up. Kaya, ang lungkot. Yun nga lang masama nito ng mga nakaraan. We're fighting about the criminal liability of a child. Pero hindi natin nakikita yung ano bang dapat concern. Pababain ba yung age of criminal liability dahil sa mga batang to? O dapat natin i-improve yung parental authority over them? Yes. Kasi parang yun yung sabi ko na kanina na minsan nagtutulakan tayo, hindi, dapat gawin nila to. So parang kung i-amend, merong mga petition to amend the criminal liability to lower it. Parang sinasabi natin sa mambabatas natin, hindi, obligasyon yun. Diba? Obligasyon nyo kasi dumadami na yung mga kriminal na bata eh. Hindi na Pero- obligasyon ng magulang. Yun po yung tanong talaga, sino ba talaga dapat managot? Minsan nagtuturuan po tayo eh. Pero, Kaya tama yan, attorney, sinasabi mo, tsaka sinabi ni Kuya Weng eh. It takes a village of the houses of the places. Di ba? Tsaka, yung sinabi nyo, alam mo na dito ako sa sinasabi ko, pero yung sinasabi niya, ang laking bagay nun ha. Even for the, for our, kumbaga, legislative bodies, na yung, kasi sa US, nangyayari na yun that they're taking the authority of the parents over the children. Huwag tayong mahulog doon sa same trap na yun, kasi the parents still have to take care of their children. Kasi yun ang bili ng Bible, di ba? You have to teach your children to love God and to follow the statutes of the Lord. Ngayon, kung tatanggalin yung authority na yun, mahihirapan na. Tapos yung sunod na tinanggal na authority ng mga teachers. No, naalala ko yung Teach Me a Lesson ba yan? Yung sa K-drama, meron ako napanood na habang nag-exercise ako, isang episode pa lang Sabi ko, nga, tinanggal na nila yung power ng teacher to discipline the students. Takot na yung teacher sa students. Baka mademanda. To the point Yes. na yung mga teacher na ay mga estudyante na nagro-rule. Yung ganun. Kaya sabi ko, wow. Pero it's an eye-opener. Kaya maganda yung sinabi niyo po, attorney, na yung batas, wag mong pababain yung criminal liability, yung age Yes. for criminal. Kundi ayusin mo ano yung magso-solve doon. Yes. Kasi hindi parang gusto natin yung easy way Shortcut. of o yung shortcut na solusyon Hindi ako baka ma-misinterpret ninyo, hindi ko kinokontra yung sinasabi ng mambabatas. Kaya what I'm trying to say is I just want to affirm yung sinasabi ni attorney na tingnan nga natin ano ba talaga ang problema, di ba? Kasi baka naman hindi yung age kundi yung how they are being nurtured and how they're being how they're being parang developed sa kanilang paglaki. Pero Kuya Bong, gusto ko din dagdagan, maganda nga nakikita natin yung felt need, but to really solve the problem, you really need to know the real need. Which is? And yung real need is talagang yung from within may problema yung bata. So kaya nga crucial din, yun nga sa parents, pero if may mga estudyante na nakikinig dito, it's also crucial that you really need to look for people or like elderly or mga ates and kuyas that can guide you. Yung part din natin bilang mga estudyante, dapat ginagawa din natin ng part natin. Ginagawa yung parents, pero dapat sa atin, we really need to manage yung emotion. And how can that be managed? Dapat you have to have a coach, you have to have a mentor. Dapat may ates, kuya ka, para at least alam mo yung gagawin mo. Pangalawa, siguro maganda din, pipiliin mong mabuti yung mga kaibigan mo. Kasi Tama kayo po yung Kuya Weng. That is also true if you have no parents coaching you properly. Kasi kaya nga lang, in general setting natin ngayon, the parents are gone. They're Yes. busy working because they're looking for ways to survive. Pero ideally, the parents should make a stand. Yes. No, the parents must be responsible. Kasi kung ipapasa natin kay kuya at ate, that's too unfair. Kasi hindi naman sila ang nagpalaki sa'yo Kaya mga kabataan, if you want to get married, then please, be responsible, be prepared na you will become a parent. Hindi lang to pleasure, hindi lang to parang may kasama ka, kundi you have to be responsible in making sure that the children will grow in the fear of the Lord. Kaya crucial yun, kasi yung heart,
you'll never know what's really happening in the heart kung wala kayong pagkakilanlan sa Diyos. Siyempre, Yes, yes. yung pangalawa, wala kayong environment. Environment. Ang Diyos ang sentro. Ang hirap ng ganun. Kaya ako lang, natutuwa ako sa programa ninyo kasi you're filling in the absence of the parents. Pero again, dito sa ako, I would still fight parents. Make us be responsible. Tama yun. Siguro ang kailangan natin program would be something integrated, holistic din. May program ka for the children, may program ka for the teachers, may program ka for the parents. Kaya, ang ganda nung ginagawa nila Ina-address nyo yung children because they have the problem. At yung problem na nagsisimula sa parents. Sa parents din. So supposing maayos na yung buhay nila, pag uwi nila, nakikita na tatay na sisigaw, gano'n, bossing. Wala din, nagkakaroon sila ng confusion. So this has to be addressed. Kaya alam niyo po, maganda rin yung, well, in fairness sa CCF, may mga programa na pangkabataan, may mga couples retreat para sa mga mag-aasawa, family retreat na para magabayan din, di ba, Kuya Bong? Kaya Kuya Flurry, gusto ko rin din i-balance. Though parents is mainly responsible, tayo naman, since we cannot control our parents, if in case the parents fail, we need to also be responsible. Kaya yun yung sinasabi ni na you need to look for a coach for yourself. Kasi parang ganito, if you want to learn, then find a way to learn. Parang don't find excuses. Yes. Find a way, a solution. Yan, importante yun Kaya gusto ko yung programa ninyo, Kuya Weng, na you're offering it to the students, to the colleges. Kaya po, we're encouraging you, huwag niyong awayin yung mga ganitong programa. Sa halip ay magtulungan tayo. Diba? Kuya Weng, sige po, Kuya Weng. Hindi, tatanong ko lang yung ultimate goal nito when you disciple a child or you tutor a child. Anong gusto yung gawin niya eventually? To be a coach also? Yes, actually ang goal is really not just to address the needs or to address the problem, but also to equip them so that they can help others as well, Kuya. Kasi hindi po pwedeng ikaw na natulungan ka na tapos stop na tayo sa ganun. Kasi yung programa po ginagawa natin, sa Pilipinas pa lang po ang dami na natin eskwelahan. Nasa combined college and high school, nasa 18,000. The goal is to address the pressing issues, but also the goal is to equip them so that they too can cater, can handle, can assist yung mga classmates po nila. Yes. Kasi sa isang school pa lang po, pag tinignan mo, nasa 13,000, 12,000 kagad. So, Dami nun. and pag tinignan mo, yung ates and kuyas volunteers natin, mahihirapan. So, yun po yung goal. It's not for them to ma-address lang yung concern, but also to equip them so that they can help others as well. Kuya Weng, bago po tayo magbigay ng mga kanya-kanyang payong kapatid. Kuya Weng, sa mga nanonood po natin, ano po yung mga red flags o yung mga mapapansin ng mga magulang o teachers na may pinagdadaanan yung isang teenager o kabataan? Ano yung mga senyales niya na... Actually, mga senyales siguro sa mga parents na kailangan niyang tandaan, yung sudden isolation from family and friends. Yung biglang, alam niyo naman ng bata, kilala mo na jolly, tapos biglang Lalayo. nag-isolate. Oo, tapos meron din yan, yung isang symptoms niyan, yung extreme anger or yung meron emotional outburst. So, something that is really not common or irregular dun sa bata. Tapos makikita mo to mga changes na to. Ano pa? Changes in sleeping and eating habits. So, you really need to watch out din sa mga yon and declining school performance. Kasi meron niya mga pinagdadaanan. And, madalas yan, pag tinignan nyo, even ako ginagawa ko sa mga anak ko, I always look at their social media. Kasi dahil hindi nila ma-express yung nararamdaman nila sa walls nila, sa Instagram nila, sa mga dump account nila, kaya yung mga hindi alam ng parents, you really need to know what's really happening. And, nandyan din yung self-harm. Yes. May self-harm, and lastly, yung loss of empathy or increasing aggression. So, yan yung mga makikita mong senyales na yung isang bata mukhang may pinagdadaanan naman. So, ang napansin natin, puro negative talaga, no, Kuya Bong, no? Tsaka siguro, consider nyo rin yung, they're beginning to make some threats. Yung kasi pag nagsasatan sila, papatayin ko yan. Mga ganun, Yes. you need to be Yes. aware na May there's aggression. something inside. Now,
Kaya lang, medyo, parang, imagine, you have to go to the investigative mode kung hindi kayo nag-uusap talaga eh. Kasi wala kayo, kaya it's good na kapag napapansin nyo na yun, hindi nag-isolate, no? Pakipag-usap ka naman sa anak. Yes, tama po. Lumabas naman kayo sandali, mag-usap naman kayo. Kasi kapag iniimbestigahan mo na yan, looking to their own social media, parang na yun, lalo pang away yung labas na no? So, pero it's a good, din yun, indication kung may chance ka makita, di ba? Pero, yun nga, parang, basta napansin mo medyo nag-isolate na, nagsasalita ng galit, o parang pagigante, pagka nakanti mo ng konti, parang iba yung response. Siguro mga red flags yun at kailangan mo i-consider. Pag-usap nga kayo ng heart-to-heart. Date na kaagad yun. Date mo. Dapat date mo. Importante yun eh. Anyway, Kuya Weng, maraming salamat sa lahat ng mga insightfuls and, wisdom and learnings. Siyempre, mula yan sa hashtag not alone. Kuya Weng, maraming salamat. Yayayain ko to, magde-date kami kasi parang kailangan na ito. May aggression na. May aggression Problema, spiritual warfare. Hindi kasi posible rin Lumulutang po. Posible rin yan sa ating mga anak. Ganda yung insight ko yung, baka spiritual in Yes. nature. Possible po yan. Generational Kaya curses. yung joke-joke nyo, tama din ha. Tatanong ko dasaan sa kanya eh. Dadaan. Kasi meron din mga bata, alam ko, Involves dumadaan sa na- mga ganyan. Yes. Mga sapit, no? Wow. Dati, Very dalas nice. ko niyan, Kuya Bong. Sapit. Nung araw po yun. Sige, magbigay na po tayo ng mga payong kapatid mula sa puso. Ate Pepper, ikaw na po Yes. mauna. Yan, sa akin po to all the parents, let us always remember that love is still spelled as T-I-M-E. You have to spend your time with your children to know what's going on inside their hearts. And please let us not make the gadgets as pacifier. And lagi din po natin tatandaan sa buhay po natin, the Lord will not ask the parents how well you provided for the children, but it's how well you led your children towards Christ. Kasi the greatest commission will always still be to go and make disciples, and it starts at home po. Yung mga anak po muna natin ang kailangan na dinidisciple po natin so that they can also lead others towards Christ. And lagi po natin tatandaan, tama po yung sinasabi ni Pastor Erwin na may spiritual warfare po. And tayo as parents, tapusin po natin generational curses. And pag-pray po natin yon na yung mga anak po natin to really, yun po, know Christ talaga. It's very important po talaga. Thank you, Ate Pepper. Pero siguro maganda, Kuya Weng, since ikaw ang nasa posisyon na yun, baka pwede mo rin bigyan ng advice o payong kapatid ang ating mga manonood, tagapakinig. Siguro magandang reminder yung when Jesus, di ba, meron yung verse, I just forgot the verse, but yung sinabi niya, when he looked at the cross. Pag tinignan natin, ano yung nangyari? The Bible says he had compassion. And sabi nga, sheep without a shepherd. So, ganun din tayo siguro, especially parents, especially teachers. If we encounter yung mga ganitong klaseng mga kabataan, minsan kasi talagang sobrang kukulit eh. But we really need to replace yung lens na yon na kagaya ng pag tinignan mo yung bata ngayon, dapat mayroon pagmamahal. Mayroon dapat titingnan natin, we do not just judge directly, but also really need to know ano ba yung pinagdadaan ng bata ko. So, kailangan talaga magbigay ng time. Sabi nga, instead of criticizing this generation, let us disciple them. Yes. Let us guide them and allow every opportunity for them to encounter the Word of God, and especially having or establishing a relationship with Jesus. So, yun yung talagang pinaka-importante. Thank you, Kuya Weng. Kuya Erwin? Ako na ba? Opo. Okay. Hindi, maganda yung binanggit ni Pepper. Yung train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Ang naalala ko kasi doon, yung word train. Kadalasan, yung iniisip lang natin sa train, meron kang qualification, tsaka meron kang authority. Pero may isang bagay na hindi nila napapansin. That training also, being a trainer also includes credibility. May qualification nga, may authority ka. Hindi ka naman credible sa bata. Wala din. So, the training starts with you. So, yun sa... Thank you, Kuya Erwin. Attorney?
Siguro sa akin po parang malimit or hindi na natin masyadong naririnig yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa gulo ng mundo, parang mas gusto na natin, ayoko na dito sa Pilipinas. So parang dun palang medyo may remark na yun na sino ng pag-asa natin. Kasi gusto na natin lahat magsialisa sa Pilipinas, wala nang matitira, no? Pero yun yung ang lungkot na minsan hindi na rin tayo nag-invest sa kabataan. Hindi na rin natin sila nakitang pag-asa. Kasi dahil sa sitwasyon, yung mga nakikita nating balita, parang tatanungin natin na kaya pa ba sila maging pag-asa? O di kaya, sino na talaga yung pag-asa? Pero, hindi natin parang huli na yung lahat para magsisihan pa tayo na dapat ito ka, dapat ito na. Parang siguro magsimula na lang tayo ng bagong chapter na, ay hindi ko rin kaya maging magulang. Hindi ko rin kaya maging talagang mabuti or talagang perpektong guro. Hindi ko rin talaga kaya maging mambabatas. Hindi ko rin talaga, yung kumbaga roles natin, hindi tayo magiging perpekto. Pero isa lang ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kung sino yung lumalapit sa Kanya, talaga namang pagbibigyan at pagbubuksan. Kasi ang Diyos naman, kung saan nagbibigay ng wisdom at higit sa lahat, siya yung may slow to anger and full of loving kindness. So bakit hindi tayo lahat lumapit sa Panginoon nang sa gayon ma-fulfill natin yung role natin, kada isang tao, na ang Diyos lang yung pag-asa natin. Pero this time, kapit tayo na kahit minsan medyo lumuluwag, laging sa puso natin, Lord, Ikaw lang talaga mabuti sa buhay namin. Amen. Thank you, Attorney. Ako naman po, Kuya Bong, Kuya Erwin, Kuya Weng. Siguro po ang sa akin pinaka-practical lang para sa mga kabataan muna kung sakali may nanonood ngayon. Masaya po ang buhay ng kabataan, nag-i-enjoy tayo. Pero mag-iingat po kayo. Piliin po ninyo ang inyong mga kaibigan dahil napakasakit po niyan sa dulo kapag mali ang inyong dinadaanan. Sa mga magulang naman po, samahan niyo po ang inyong mga anak. Mabilis lang po ang buhay. Huwag ho tayo maglalalayo at kung saan pa magbibigay ng oras. Ang buhay ay mabilis, yakapin, samahan, turuan, at maganda yung mga napag-usapan kanina, yung modeling, yung love, oras, yan po mga magulang. Yan po ang isa sa mga maipapayo ko sa inyo. God bless po. Kuya Bong. Ayan. Alam po ninyo, sabi ng Bible, be wise as serpent and meek as dove. So I want all of us to understand that yung wisdom without love becomes paranoia. Yes. And love without wisdom becomes carelessness. Kaya tinatawag tayo sa parehong bagay. And I want to be more practical on this. One, stay calm and instead of spreading panic. Kasi minsan ngayon sa panahon natin, because of what's happening, we tend to frighten more people more. And dapat mag-ingat tayo sa ganun. Kaya parents, verify information before forwarding messages. Huwag mo kayo basta forward ng forward. Tiyakin nyo naman tama yung kinakalat natin. Kasi nagka-create tayo lang ng takot eh. Di nagpapanik yung tao. Kaya yung mga responses hindi maganda. Kaya ano tayo, parang turuan lang natin yung mga bata na maging na hindi lahat na nakikita nila sa online totoo. Kaya maganda yung nag-uusap eh. Now, gusto ko rin sabihin sa inyo na sabi nga ng Bible, yung mga naive, yung mga believes everything. But the sensible man considers his steps. Pinag-iisipan yan. Pangalawang bagay, let's always be prepared. No? Don't terrify. Kapag may mga biglaang nakakatakot, alam man lang nila kung saan yung emergency exits. Alam nila kung sino yung tatawagan. At saka manatili silang kasama yung teacher. Maliban na lang yung teacher ang namamarel. Pero siguro naman, di man nangyayari yun, di ba? Kaya, pag meron kayo nakitang suspicious behavior, i-report nyo agad. Huwag nyo parang ipagwawalang bahala. Kaya, huwag nyo parang i-take lightly yung mga threats, jokes. Di ba yung mga jokes na nagtitreat? Huwag nyo ipagwalang bahala yun. Kaya sa airport, pag nagbiro ka ng bomb jokes, huli ka kagad. So, ganun din tayo even in school, even in our communities. Let's really prepare our children to feel safer. Pangatlo, teach situational awareness. Ano ibig sabihin nun? Many young people become absorbed in their phones eh. So encourage them to notice unusual behavior. Yung mga red flags na pinag-usapan natin, kailangan aware din sila doon. Trust their instincts, no? Importante yan. Stay in groups whenever possible. Avoid isolated areas. Diba? Immediately report anything suspicious. Pasensya na kayo, ang dami ko sinasabi, no? Pero I want us to be all prepared. I care for you. And guard the hearts against hatred. Pag yung mga bata,
Siyempre nagsasalita, nagkikwento. Ang ating approach lagi, kahit sa trabaho, di ba? Minsan nagre-reklamo yung mga tao, always focus them back to Jesus. As in, instead of getting angry and hindi natin i-discount yung feeling papakinggan natin ng mabuti, but help them process it properly. Yes. Para na sa ganon, hindi sila lalong nagagalit, hindi yung ganon ba? Sige, susama, pinagulpin natin dalawa. Parang wag ganon. Kasi lalo pag may mga bullies, di ba, be compassionate and toward those struggling emotionally. Yun. Kaya, isa po yun nga, strengthen the communication at home. Yung bang tanongin mo lang, kabustang araw mo? Lahat ba ay is there anything uncomfortable na nangyari sa'yo? Di ba? Anyone worrying you? Parang is there anything? Kamusta yung mga kaibigan mo? Kamusta natin mga kaibigan? Ilalangin naman natin mga kaibigan din nila. Di ba? Kaya ang pinaka-importante, build a strong relationship with the school as parents. Kaya ba't ko ito kinikwento sa inyo? Kasi minsan, ako bilang isang pastor, may tendency akong pray na tayo. But we've never been practical. Kaya naman, ang Diyos kasi napakatalino at sabi niya sa atin, be wise as serpents, di ba? But make us down. Mga kapatid, pero may isang malalim na bagay na dapat natin maintindihan. Unless we love the Lord with all of our heart, ourselves, hindi natin maipapasa yan sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating buong pamilya. Especially fathers. Fathers, I'm sorry that I need to directly talk to you. Kasi po, ang mga fathers ngayon, masyado pong, sorry to say, sobra tayong selfish na parang we are the center of the universe. Hindi po tayong sentro ng universe. We are supposed to be the models that children will experience God Himself. Na parang, ito yung Diyos. Nakikita ko sa tatay ko. Kaya nga tawag sa Diyos, Father Tapos tayo nabigyan ng privilege na ganoon. Kaya, kung hindi pa natin naranasan si Jesus sa buhay natin, at hindi naging totoong Father si God sa atin, ito yung pagkakataon na, Lord, maging totoo naman po kayo sa akin. No? And God is inviting you. Sabi niya, those who labor and heavily laden, come to me and I will give you rest. It's an invitation of relationship. Ika, sama ka sa akin. I'm inviting you. Kaya po, alam niyo, tatay, nanay, kuya, ate, Jesus is inviting you to be with Him, to be one with Him. Nang sa ganun, makita natin yung satisfaction natin in Christ. Then, pag tayo fully satisfied, wala tayong hahanaping thrill. Hindi natin kailangan maghanap ng kung ano-anong bagay to satisfy us. Kundi, gagamitin natin yung mga bagay na yun to share the overflowing love that we're experiencing from God. Alala ko po, and I will end. Alala ko po yung panahon na sumali po ako sa shooting competition. Hindi dahil sa gusto kong mamarel. Dahil gusto ko lang makilala yung tao para madala ko yung mensahe ng Panginoon Diyos sa Kanya. Nung matapos na madala ko sa Kanya yung mensahe, hindi na ako ulit. Hindi na ako naglaro ulit ng laro na yon. Kasi parang dinaanan ko lang siya for a certain purpose. So madaling salita, I am fully satisfied with Jesus. So yung aking overflow ng gawain na na-enjoy kong gawin is intentional to share the love of Jesus to somebody else. Ganon din ang payo ko sa inyo. Yung experience natin, ipasa natin. Yung pagmamahal natin kay Jesus. But you'll never pass something that you do not have. Yes. So may I encourage you, kung hindi pa totoo sa iyan, why don't you pray right now? Or ask Jesus, Lord, be the Lord of my life. Allow me to experience you to be my satisfaction. Kasi kayo naman po ang totoong nagmahal sa akin. At kayo ang totoo kong tatay. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kilala niyo po mga tao sa paligid po namin. Alam niyo po yung mga nanonood sa amin. Di ko man alam ang kanilang pinagdadaanan. Salamat at alam niyo. Hinihingi kong bigyan niyo sila ng talino. Bigyan niyo sila ng totoong malasakit. Bigyan niyo sila ng totoong pagpapakumbabang aminin ang kanilang pangangailangan sa inyo. Nang sa gayon, maranasan nila kayo ng totoo. Nahayaan nilang kayo ang kumilos sa kanila at maipasa nila ang pagmamahal na kanilang mararanasan mula sa inyo. Salamat, Panginoon, na hindi niyo kami isinusuko.
at sa mga kabataang nasasaktan. Na Panginoon na naghahanap, Panginoon Diyos, ng hustisya. Salamat makatatakbo sila sa inyo Yes. at ipagtatanggol niyo sila. Yes. Salamat, Panginoon Diyos, sa aming bansa. Kaawaan niyo po kami. Yes. Pagamat kami po ay reliyosong bayan, marami sa amin hindi talaga nakakaunawa ng inyong pag-ibig. At hindi ko kayo nararanasan bilang tatay, bilang Panginoong Diyos, bilang kaibigan, bilang nagmamahal na totoo. Kahit Panginoon Diyos, kaawaan yung bayan namin. Na magiging ang mga kabataan, Panginoon Diyos, ay nabubulag na sa katotohanan ng nagaganap at nananatili na sa dilim. Liligtas niyo po kami. Salamat po muli, Panginoon Diyos. Alam namin nadidinig yung aming panalangin. Tulungan niyo po ang lahat ng namumuno sa amin. Maging po sa bawat mamamayan na tunay magkaroon sila ng pagkakataong makilala nila kayo at maranasan ang katotohanan niyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ako, dami natin nung pinagdadaanan. Napakabigat. Pero alam niyo po, tandaan lang ho ninyo ito. Ano man ang pagdaanan natin, umulan man, Umaraw, O bumagyo. Kung kailangan nyo ng payo, Nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!